Nakita niyo po naman siguro sa programa ang susunod mo sa salita. Pero bago po yan, nag-usap na ako kami magkakapalin sa araw pa kung paano namin gagawin simple at saka makulungan yung programa. Sa naman yung naisipan ko, siguro na nagawin naman sila sa akin. Kung po sa programa na Words from Friends Relative, may iba mo nagsabi gusto na magsalita, ay kami naman po bukas pa rin na mapakinggan kung ano yung gusto niyo pong kwento sa amin alaala sa inyo ng tatay ko. Ang sabi ko, dun sa nakapag-usap kami, kung as much possible, para ito yung tema, yung kwento na hindi namin alam, kami po ingay na makapakinig ng kwento at tungkol sa tatay ko hindi pa namin narinig kung sino ba kayo magsasalita. Siguro sa loob ng 2 o 3 minuto, mabago po yun. And kung is pamagitan ng kanta o ay most welcome po. So, dun po sa Words from Friends, either lumapit po kayo sa kanilang salita rito para matawag po kayo. Meron ako sa salita. Kung hindi man, dire-diretso lang sa programa. Ito pong taong sinatasan ng magsalita or bibitahan natin magsalita ay isa po sa request ng tatay ko na kung sino mamamatay ay salita. Siya po ay nakikita ng Reverend Ben Diary. Sa pagkakilala ko po sa kanya, yung po sa anak na lalaki sa best friend ko. At ang mga alala ko po sa kanya, nung minsang nakatira kami sa Dasmariñas way back 1983-84, medyo may pangangailangan kami noon. Puta, natanda ko pa. Ang tatay ko noon ay merong mga tools na naipon niyo, brand new, na hindi nagagamit. Pero may pangangailangan kami. Ang pinakamalapit namin kapitbahay sa Dasmariñas Palapala, ay alam po siya. So, sabi na ng daan ko, dali mo na lang po yan kay Pastor Ben. No, Pastor Ben patawag sa kanya, hindi ko lang siya patawag na Uncle Ben. Dali mo to doon, may kapalasang sulat na yun, alam na yun. So, dala ko yung tools na yun, sinabot ko yung sulat, pero alam ko na yun eh. Kinuha ni Uncle Ben yung tools, may plastic mga yun, tinignan niya. Sabi niya, ganda na itong mga ano ko mukhang hindi pa nagagamit. Tapos maya-maya, tumukot na siya, pagkabasa niya ng sulat, o sige yan. Nanginaya siya sana, gamit ito ng tatay ko, pero in a way, nakita ko yun sa ibig sabihin ng tatay ko, kaysa mapunta sa ibang tao, na ito ay parating, or okay na yan, ito na, ang mga gano'n, alam niyo yung tao yun ay mag-iingat kung gamit na yun. Yun ang nakakala ko sa tao ito. Tapos, yung kwento ng nanay at tatay ko, nung nasa PMI, ako pala ang anak noon, naging presidente sila ng seminaryo. Basta sinasabi ng tatay ko naalala ko noon, malalapitan, mag-init na kausap, at yung simple lang na tawag ng kaibigan. Tawag din po nito ay naging guro mo din ng hindi ako nagkakamit itong tatlo kong kapatid. Nagkakamit po naman sila sa seminaryo sa Pizza. Kaya po, hindi mo iba itong taong ito. Tinatawag ko po sila Uncle Ben para sa kanya pong sasabihin. Parang mabaliktad ang pangyayari. Parang ito pa tayo na pinaramalan, no? Ngayon, maraming salamat sa matiyayang salita. Si Arnel po ay mahalaga sa amin sapagkat na ipanganak yan. Ilang buwan pa lang, inasan po ang may diferensya. Ang diferensya niya, yung kanyang lamang loob
ay basta nagkaroon ng komplikasyon at kinakailangan na operahin. At ang misis ko po noon ay siyang nurse ng Philippine Missionary Institute. At nagtulong-tulong mga kapatid para si Arnel ay maging kung ano siya isang malaking biyaya ng Diyos na siyang nakita ng kanilang ama't ina sa umpisa pa lang. Iba't iba ang pagtawag sa atin ng Diyos, iba't iba ang ating kasaysayan. Katulad ng sinabi ng isang tanyag na manunod at makata. Sabi niya, ang mundong ito, ang daigdig nito ay isang malaking tanghalan. At bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa entablado ng buhay. Walang kasaysayan ang buhay na pareho. Hindi na nakatutuwa sa buhay. At anuman ang maging kasaysayan ng buhay, laging may kabutihan na iniiwan ito. Si Pastor at Mrs. Alvarez, si nurse, ang kanyang pong may bahay ay ka-eskwela ko sa seminaryo. Si Pastor Alvarez po, Pastor Oscar, ay naging estudyante ko. At napasit ko sa buhay nila kakaibang uri ang tinatawag ng paghabi ng Diyos ng kasaysayan ng buhay nila. Para bang hindi sila yung tao na itinalaga sa pag-umpisa sa isang mababang kalagayan at pataas ng pataas at pataas ng pataas. Kundi sa umpisa pa lang, ang naranasan nila kadalasan ay mga mabibigat na pangyayari na sasalutin sa buhay. Na may kahirapan na naharapin. Ilang isa, dalawa, tatlo, uminsan habang buhay, parang ganon ang kanilang lakbayin. Pero ikatutuwa natin dito. Isang bagay ang hindi nalilimutan ni Pastor Oscar, at yun ay yung misyon na kanyang tinanggap mula sa Diyos. Buong puso siyang naniniwala na may lugar siya sa mundong ito, may papel siyang gagampanan sa mundong ito. At yun ay walang iba kundi itaguyod ang pangangaral ng Ebanghelyo at ikalawa, itaguyod niya ang kanyang sambahayan, lalo na ang kanyang mga anak. Ano man ang mangyari, hindi niya ibababa ang dalawang pananalig. Kaya nakita naman natin ang bunga. Kuminsan kahit na siya'y nag-iisip na baka hindi ako paniwalaan dahil sino ba ako na magsasalita at mag-Diyos sa kabilang ng konsensya. Sapagkat alam niya na ang iyaabot nito tao ay hindi kanya at hindi galing sa kanya. At hindi rin naman niya gawa. Hindi ito'y galing sa Diyos at gawa ng Diyos. Nung po siya ay nagtrabaho sa Philippine Missionary Institute, siya po ay naging malapit sa akin. At maraming pagkakataon na ako ang kanyang naging tagapagtanggol sa mga pangyayari na kinakailangan ng isang tagapagtanggol. At lagi niya sinasabi sa akin noon, hindi ko nalilimutan, ang lahat ay gagawin niya para sa kanyang mga anak. Sa totoo lang po, kung magkasama kami, ako ang kinakabahan sa kanya. Dahil mas malaki ang kanyang pamilya kaysa akin. Tatlo lang ang aking anak, ang aming anak, at siya po ay kay dami. Mabuti-buti po yung aking trabaho, at yung kanya hindi naman bagamat trabaho din, hindi naging magaan sa kanya
ang itaguyod ng kanyang mga anak. Pero ang sabi niya, gagawin niya at lahat alang-alang sa kanyang mga anak. At ito na may pinatunayan niya. Inisip niya ang lahat ng paraan, ginawa niya ang lahat ng paraan upang ang mga bata ay hindi lamang makakain o hindi ang mga bata ay makapag-aral din. Sa iba siguro na iwanan ang kanyang asawa. Naroon pa rin siya hanggang sa kahulilihan sandali. Yun po ang sasabi ko sa taong ito. Kaya po nang dumating sa akin ng pasabi na kumari ako magbigay ng kaunting pananalita bilang parangal sa Diyos na Diyos ng tao ito at bilang parangal sa Diyos na nagkaroon ng kasiyahan na gumawa sa buhay ng tao ito at gawing tulayan, daluyan ang kanyang mayamang awa, biyaya at kapangyarihan. Ang buhay nito, hindi po ako maaaring makatanggi at hindi lang ito para sa kanya, para sa kanyang pamilya. Ito po ay para sa mga kapwa namin na minsan sa isang yugto ng aming buhay ay nagsabi, Panginoon, ang buhay nito ay sa iyo. Kung may papapakinabangan ka sa buhay na ito, kunin mo po at gamitin mo po. At nakatutuwa na ang Diyos, tinatanggap ang gayong mga pag-aalay ng buhay. Kasama na ang buhay ng ating kapatid. Dito po sa Apokalipsis, chapter dito po sa pahayag, meron pong nasusulat dito na gusto kong tingnan lamang natin. Pahayag, Kabanatang 14 at talatang 13. Sabihin ko ngayong hapon ay magdudulot ng pag-asa, hindi lang sa kanyang naiwan, kundi gusto niya na sasabihin ko ngayong hapon, na sinasabi ko ngayong hapon, ay magdudulot ng pag-asa sa ating lahat na naririto. At sa pamamagitan ng pagkabuwal, ang sabi nga Pastor Eloy, pagkabuwal ng isang sundalo ng Panginoon, gusto niya sa pamamagitan ng ginagawa natin ngayong hapon, itaas natin ang ating mga paningin, ang focus ng ating buhay